Nako, ano itong nangyayari ngayon mga babayan dahil ang EDSA po ay sinugod ng libo-libong tao. Alright, so yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so isang araw mga babayan matapos pong ideklara o sabihin ng ombudsman na isasampa na po ang kaso dito kay Senator Marcoleta, ay nagrally po ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo diyan po sa EDSA mga babayan. Okay? So ito po, no, para mas maintindihan natin mga babayan, ito pong si Senator Marcoleta ay kinasuhan po ng plunder o kakasuhan po ng plunder mga kababayan dahil sa hindi po niya pagdedeklara, no, ng mga campaign donations niya mga kababayan, at pagkuha po nito, no, o pag-receive nito habang siya po ay isang kongresista. Okay, so yan po yung naging basihan ng kasong plunder dito kay Senator Marcoleta, at siya po ay mayroong pag-amin sa kanya pong programa. Okay, sa kanyang interview mga babayan. Okay, so ito po muna yung balita mga babayan na kung saan, no, sinasabing nag-ugat. Ito pong sinasagawang rally ngayon ng Iglesia ni Cristo. Okay, so panoorin po muna natin ito mga babayan. Malapit na raw ihay ng ombudsman ang kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Kaugnay po sa pagtanggap umano nito ng donasyong 75 milyong piso noong 2025. Saksi si Joseph Moro. Ngayong linggo na inaasahang sasampahan ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta dahil ito sa pagtanggap umano niya ng 75 million pesos na donasyon noong January 2025. Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it today. Ayon sa investigating team ng Ombudsman, napakalaking halaga raw nito para ituring na simpleng regalo. May tuturing daw itong korupsyon lalo't kongresista na siya noon, kaya hindi umano maiiwasang isipin na may hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Kakasuhan din ng tatlo nag-donate na sina dating Congressman Mike Defensor, isang Joseph Espiritu at isang Aristotle Baluyot. Wala pa pahayag si Senador Marcoleta. Patuloy naman naming sinusubukang kunin ang panig ng iba pang personalidad na binanggit ng ombudsman. Nang sinabi ni Marcoleta na ang totoong pakay ng reklamo laban sa kanya ay para patahimikin siya. Si Defensor naman dati nang iginiit na hindi may tuturing na plunder ang pagbibigay niya noon ng pera at wala rin daw siyang hininging kapalit. Oras na maihain si Senador Marcoleta ang Kayo po ba ay naniniwala na walang hinihinging kapalit etong si Mike Defensor dito po kay Senator Marcoleta? No, i-comment nyo nga po dyan sa ibaba mga kababayan. Ang senador sa Menorya na may kaso sa Sandigan Bayan. Alegasyon ng ilang mga senador sa Menorya, inuubo sila para mabawasan ang kanilang bilang sa Senado. Bagay na itinanggi ni Ombudsman Remulla. Ito yung literal na sinasabi nila, pinopolitika raw sila. Yun po yung gusto nilang palabasin. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. All of you are witness to the actuations of the guy, of what he has said in public. Non-bailable o walang piyansa ang kasong plunder. Ayon kay Remulla, depende sa Sandigan Bayan kung sususpindihin rin si Marcoleta gaya ng ginawa kay Senador Jinggoy Estrada. Patuloy naman daw ang case build-up laban kay Senador Joel Villanueva. Kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we have to conduct our own. It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. Inaasahan naman daw na matatapos na sa loob ng 1 o 2 linggo ang preliminary investigation kay Senador Cheese Escudero. Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay ng ibang kasong plunder na aming ma-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it'll take 2 to 3 weeks more for us to file cases
in the courts and for preliminary investigation. Kapwa lumipat sa bagong mayorya sa Senado sina Escudero at Villanueva. Gate ni Remulla, wala itong kinalaman sa kanilang magiging desisyon. We don't make deals with anybody with regards to the culpability or innocence of anybody. We don't make deals with anybody. And you're not going to be... So all the deals that we make here will be in open court. Hinihingan namin ng pahayag sila Villanueva at Escudero. Ang kapwa-akusado naman ni Estrada sa kasong plunder at graft dahil sa maanumalya umunong infrastructure projects na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan mula sa pagiging akusado, magsisilbi na raw na state witness. Okay, so yan mga kababayan, no? At ito po ngayon ang sitwasyon dyan po sa Maynila, sa Liwasang Bonifacio mga kababayan, no? Okay, so ito po yan. Handang magdagdag ng seguridad ang pulisya sa Liwasang Bonifacio ngayong nagpapatuloy ang pagtitipon-tipon ng mga tao roon. Live mula sa Maynila may unang balita si James Agustin. James? Iba, nasa 200 na tao yung nagtitipon-tipon ngayon dito sa Liwasang Bonifacio ngayong umaga po yan ayon sa Manila Police District. At sa panayam ko kay MPD spokesperson Police Major Philip Ines, sinabi niyang hindi patukoy kung anong grupo kinabibilangan ng mga tao nandito ngayong umaga sa Liwasang Bonifacio. Handa raw silang magdagdag ng seguridad kung kakailanganin. Dagdag pa niya, Freedom Park ang may tuturing ng Liwasang Bonifacio kaya hindi kailangan ng permit kung magsasagawa man ng programa. Bago mag-alauna na madaling araw kanina na magsimula magsidatingan ng mga tao, ang iba dito na naglatag na mahigaan. May mga nagdala rin ng mga upuan. Marami rin na nagdala ng kanilang mga sasakyan. Sinubukan natin makipag-usap sa mga nandito pero mailap sila magbigay ng detalye. Hindi rin nila sinabi kung anong grupo ang kanilang kinabibilangan. Tinatapos pa yung pagtatayo ng stage ngayong umaga. Yan ang problema dyan mga babayan, no? Yan po ang problema dyan. Kasi yung sinasabi natin baka mahaluan po sila, no? Etong iglesia, etong INC. Agaya niyan, eto mga nagrarally, tahimik, no? Hindi nagsasalita, hindi rin alam kung anong grupo sila. Hindi rin alam kung kasama ba sila o miyembro ba sila ng iglesia. 'Di ba? Kaya napakadelikado po no netong ginagawa na to. O itong ginagawang rally na to, mga babayan, dahil pwede po silang mapasukan ng kahit sino. 'Di ba? Pwede pong gamitin yung rally na yan para gumawa ng kaguluhan. Habang naglagay din ng 2 LED screen. Pinapatunog ang kanta na may temang panawagan sa namumuno ng pagkakaisa, paglalantad ng katotohanan at huwag umanong pagbali sa hostisya. Samantala Ivan, ito yung sitwasyon ngayon dito sa Liwasang Bonifacio. Papakita ko lamang po, nakakaranas kasi ng mahinang pag-ulan pero ngayon pag-ambon na lamang kaya sumilong ulit yung mga tao na nagtitipon-tipon dito. Patuloy pa ipag-unayan natin doon sa mga posibleng organizers dito para malaman natin kung anong grupo yung kinabibilangan ng mga tao na nagtitipon-tipon dito sa Liwasang Bonifacio. Yung manilitas mula po rito sa lungsod ng Maynila, James Agustin, GMA News. James, kung ayaw nilang sabihin kung anong grupo kanilang kinabibilangan, kung anong kanilang pakay sa pagtungo dyan, hanggang kailan daw sila dyan? At magkakaroon ba ng magtatayo ba sila ng stage dyan? Magkakaroon pa ba ng madaragdagan pa kaya sila dyan? Ano bang sabi nila? Napakalimitado lang Ivan ng detalye at mga impormasyon na nakuha natin kaya patuloy pa ipag-ugnayan natin doon sa mga organizer. So far nakita natin nagtatayo sila ng stage dito at natanong natin ng MPD kung ang magiging senaryo ay kung dito man mag-overnight yung mga tao na nagtitipon-tipon dito ay papayagan naman sila dahil ito isa doon sa 4 na Freedom Park dito sa lungsod ng Maynila at hindi naman nila kailangan ng permit. Natanong din natin Ivan si Police Major Ines kung sa Freedom Park ba ay allowed na magtayo ng mga stage. Sinabi niya ay pinapayagan naman daw yan at malaya na magsagawa ng anumang programa o kilos protesta o anumang grupo sa mga Freedom Park dito sa lungsod ng Maynila. Ivan. May kumpirmasyon si NCRPO Chief Major General Anthony Aberin na ang grupong nandito sa may EDSA naman ay mga miyembro raw ng INC. Diyan sa Liwasang Bonifacio, James, wala tayong ganong impormasyon kung miyembro sila ng INC? Van, bago tayo meron, natanong ko rin yan doon sa tagapagsalita ng MPD pero wala pa din siya sa ating masabi. Kanina pa natin tinatanong din doon sa ilang mga tao na nandito kung sila ba yung miyembro ng kung anumang grupo pero wala pa tayo makuha din talagang detalye at kumpirmasyon kaugnay niyan. Ivan. Okay, so yan po sa Manila ngayon mga babayan ay hindi po alam kung anong grupo yung nandiyan dyan. 'Di ba? Samantalang dito po sa EDSA, mga iglesia po, Alam natin, at least ito alam natin. Na iglesia yung mga nagrarally po sa EDSA mga babayan. Okay, so ito panoorin po natin. Ano nangyari pagtitipon ngayong umaga sa EDSA People Power Monument at sa Liwasang Bonifacio sa Maynila? Makakapanayam natin NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin. General, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Sir, please tell us about this protest action. Kilos protesta nga ba ito? At ano raw po ang kanilang ipinapanawagan at sino ang organizers?
Itong pagtitipon na to, hindi po malinaw kung ano po yung kanilang panawag. But one thing for sure, grupo po ng Iglesia ni Cristo po ito. At as we go on, malalaman natin po kung ano po yung mga panawagan po nila. Opo. May kausap na po ba kayo sa kanila tungkol dito sa kanilang isinasagawang aksyon? Bakit hindi raw po sila nagkaroon ng prior coordination sa pulisya, sa MMDA? So, is it safe to say wala ho itong permit, General? General Aberin, sir? Opo, malinaw po. Naririnig ko po. Ayan. Sir, balikan ko lamang po, wala hong prior coordination ito. Tama ho ba? Walang permit? Wala pong prior coordination and we believe sa pakikipanayam natin kanina sa kanilang mga leader ay wala po silang may pakitang permit po. Sa ngayon po, may kausap na po ba tayo mula sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo kung sila po ang sinasabi ninyong organizer nitong pagkilos na ito? Kanina may kausap po tayo na pinaka-pinuno po nila at grupo nga po ng Iglesia ni Cristo po ito. Malinaw po na INC po ito. So ano ho ang mangyayari? Gaano katagal daw po sila mananatili dyan at ano po ang gagawin ng pulisya? Batay po sa pakikipag-ugnayan natin sa kanila. Wala pong definite na oras kung hanggang kailan po sila dito. And kanina po ay talagang nabarahan po yung EDSA kaya pinuntahan po natin sila na pakiusapan na wag barahan. So ngayon po may dalawang linya po na nadaanan, magkabilaan po dito po sa EDSA. And on the part of the PNP, habang andito sila, andito po rin kami. Opo. Para bantayan ang seguridad ng bawat isa. Sa ngayon po, as of magsa 7:40 na po ng umaga, ano po ang crowd estimate ninyo sa EDSA People Power Monument at sa Liwasang Bonifacio rin po? Sa Liwasang Bonifacio po ay more or less 1,000 na po doon at still growing. Dito rin po sa People Power Monument. Magkabilaan po kasi ito sa People Power Monument at doon po sa kapila sa Connecticut. At ang estimate natin ay 8,000 plus and growing po yung crowd. May ano na ho ba tayo? May contingency na tayo kung sakaling yan po ay lumobo pa? Ang NCRPO ay of course nag-generate po ng karagdagang puwersa para ipadala po ito. And at the same time, yung national headquarters ay of course nag-ready na rin po sila ng augmentation coming from Region 3 and 4A po. Opo, ano naman to make sure na smooth flowing po yung traffic po dito. ano naman po ang guidance, ang directive mula sa headquarters, sir? Ang guidance po is of course we will observe maximum tolerance and at the same time respeto po sa human rights ng bawat kasapi po dito sa pagtitipon mo nito. On the part of the PNP, of course ay yun po yun. Pero sa mga INC po ay nananawagan po tayo na panatilihin po ang disiplina sa kanilang hanay at sumunod po sa alitutunin at batas. Ang sa ganun makaiwas po tayo sa potensyal na problema. So sa ngayon po, it is a peaceful protest action, pero apektado lamang po yung daloy ng trapiko sa may EDSA White Plains at gayon din sa Maynila. Tama po, it is a peaceful gathering and at the same time malakas po ang buhos ng ulan at basa po kami rito. Patuloy po kami makikibalita sa Okay, so yan mga kababayan, no? Kayo po ba ay sang-ayon dito sa ginagawa na to na rally ng mga iglesia ngayon diyan po sa EDSA at sa Liwasang Bonifacio? Okay, so i-comment nyo lang po sa ibaba yung inyong mga opinion na atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Peace and out.